paano magpa-sign up ng service provider, paano mag-sign up ng newpreneur. Yan. So, kapag kailangan nyo ng copy na to, ito, pwede natin tong ano. Pero of course, it's very important na ikaw nagno-notes ka. Kasi sabi nga nila, mas natututunan mo kapag sinusulat mo siya rather than binabasa mo lang, kinuha mo lang yung notes, no? Kasi hindi mo sinulat. So, I really suggest that you can write down, 'di ba, little by little, compile your knowledge, compile your learnings because magagamit niyo yan as you go in this entrepreneurship business, no? All right. So, all right, 19 na tayo, no? So, kung sakali man na matapos natin to before our time, mas maganda kasi we can talk a lot about more and pwede tayo magkaroon ng ng topic relative to this. Guys, etong training na to, etong version ng training ng frequently asked questions natin, no? Hindi siya training na makikinig ka lang, no? Ito yung training na pwede ka mag-chat, pwede ka magtanong, 'di ba, down below so that we can talk about it mas detalyado, 'di ba? Hindi siya kagaya ng ibang training na ops pakinggan mo muna and then after the training saka tayo mag-question answer. 'Di ba? Ganun sa typical na training natin. Dito naman you can ask, you can comment, ganyan. This will be an interactive training, no? Ayan, sabi nga ni Sir Ferdy. Interactive training po tayo. So feel free to participate, to ask questions. Wag po kayo mahihiya. This is still the training. Ang goal pa rin natin dito is ikaw matuto. Alright? Matutunan mo about our business, no? So, yan. Let's go, neopreneurs. Paano kung yung mga kakilala kong service provider ay nasa malayo? Yan, pwede ba sila ipasok? Ito, nako, kadalasang tanong to sa Q&A after ng Tech Forum, pag nag-present si Press, nag-Q&A tayo, 'di ba? Madalas tinatanong 'to. Ayan, dapat alam niyo 'yan, ha. Eto sagot, basahin natin. That's okay. Meron naman po tayong account for monitoring. Nung daming typo dito, siguro paayos natin 'to after this meeting. SP mo nakatag yung SP mo nakatag po sa inyo. Yap, yun nagpo bakit ganito yung typo nito? Grabe naman. Sino nag-type nito? No? Ang sakit sa brain cells. Anyway, ako na lang siguro sasagot, no? Ganito yan, guys. Kapag meron kang kakilalang service provider, nasa malayo. For example, you are from Metro Manila. Tapos meron kang friend na may skill na pwedeng maging service provider sa Cebu or sa Baguio. Pwede 'yon. Okay, walang problema doon, no? Ang gagawin mo lang is ipa-sign up mo lang sila tulad nung kung paano natin napag-usapan yung method kung paano siya sina-sign up and then pagpasok niya as a service provider, pag na-onboard siya, nakatag naman yun sa'yo sa account mo sa Neopreneur. Now, every time na nagkakaroon ng booking yun, every time na sumasagot siya ng booking, may commission pa rin na umaakyat sa'yo. Okay? Nagigets po ba? So, pwede. Ha? Walang problema dyan. Meron nga tayo mga nasa abroad eh. 'Di ba? Mga nasa US, nasa Japan, ganyan. Ang nangyayari is kinukuha nila yung mga kaibigan nilang service provider na nandito sa Pilipinas. Din syempre, nabubuk sa Pilipinas. Tapos ang nangyayari, every time nabubuk, may umaakyat na pera dun sa account nila, no? Yung 10%, no? Pumapasok pa din siya. So, walang problema po tayo dyan. Alright? 20. Paano kung nag-inactive ang service provider ko? O, pwede nyo pong palitan basta makikita sa system na talagang inactive po siya. Okay, wala naman pong problema, no? If it's reasonable, pwede po palitan kasi minsan may mga SP na 3 months na palang na walang paramdaman. Tingin ko nag-autocorrect to no? No? Direct, nag-autocorrect to nung nilipat sa PowerPoint, no? So, meron pong abroad, pwedeng palitan yan para hindi sayang yung slot, no? So, anyway, ang nangyayari po dito, guys, no? So, dito, ito gusto ko maintindihan nyo, alright? Yung Neopreneur, yung slot na meron siya, okay, slot niya yan. Alright? Ano yan? Kahit anong gusto niyang gawin sa slot niya, lagyan niya o hindi niya lagyan,
binili niya na yan, slot niya yan. Pwede niyang palitan if may problema, okay? But then again, ganito po siya. Kapag magtatanggal po tayo ng service provider, under case by case basis po tayo. Hindi po tayong pwede magtanggal basta-basta ng service provider nang walang proper grounds. So, ang nangyayari, kapag magtatanggal, magre-report sa atin si Neopreneur. Tapos titignan natin bakit siya tinatanggal. Okay? Bakit kailangan siyang tanggalin? Ngayon, kung reasonable naman yung grounds ni Neopreneur, bakit siya kailangan tanggalin, wala naman pong problema, tatanggalin natin siya. However, kung hindi naman maganda yung reasoning kung bakit siya tatanggalin, petty, we try to settle it amongst between the service provider and the neopreneur, no? So may arbitration po tayong ginagawa dito na hindi po tayo basta-basta nagtatanggal, case to case basis po tayo, no? So pero ang right po niyan, ang pinaka may karapatan po niyan talaga is the neopreneur, of course, no? So all right. Next, sino maghahanap ng client para sa mga service provider? Paano dadami ang bookings? Okay. So, hindi ko na muna 'to babasahin, no? Ako na sasagot niyan direkta, guys. Okay. Ang naghahanap ng customer sa isang negosyo, is syempre lahat ng kasama sa negosyo. Tama? Kung sino yung kasama sa negosyong 'yun, wait, may follow-up daw. If malayo, Sir Rolibic, sa Q19, if malayo ni Preneur, paano niya nakuha 10% commission on booking on his, let's say, nasa abroad? Bali, ganito yan, Sir Rolibic, no? Yung pera kasi, hindi naman po kasi yan physical, yung 10%. Digital po yan. So, for example, isipin nyo na lang, sir, may GCash ka. 'Di ba? Yung GCash mo, kapag pumunta ka ng abroad, nagbakasyon ka, may nagpadala sa GCash mo, papasok pa rin naman yung pinadala sa GCash mo. Tapos, pagbalik mo dito, pwede mong withdrawin. Ganun po yun. Or pwede mo i-transfer. Actually, kahit nasa abroad ka, ma-access mo GCash mo basta may internet. 'Di ba? So, digital naman po yan. From Thomas Obligar Jr., sir, halimbawa, maharas yung service provider. Ano ang function natin as an operator? Ang operator po, ang wala siyang function talaga kapag nagkaroon ng bad scenario sa booking, no? Kumpanya po ang nangingialam diyan. So, may legal department po tayo to handle the case, and then mag-iimbestiga kung ano ba talaga yung nangyari. And then of course, ang papanigan natin diyan yung kakampi natin. Not unless ang naargabyado dito is yung customer. Case to case basis din yan, sir. Hindi yan hindi siya pipeline na sistema, no? So ang bad cases po is case to case basis. No? So depende po sa kung ano nangyari. So all right, asa na tayo? Ayan, sino maghahanap ng client? Number 21, no? Sino maghahanap ng client para sa mga service provider? Ayan. So, ang customer, sino ba naghahanap ng customer ng isang negosyo? Of course, yung mga kasama sa negosyo. Now, on our side, on our business, no, si company, ang ginagawa natin is nagko-commercial tayo, nagka-campaign tayo, gumagastos tayo monthly basis more than 6 digits to do campaign and marketing, commercials, ganyan. And then kanina nga meron tayong lumabas na bagong commercial, 'di ba? Nakita niyo na ba yung bago nating commercial, no? So kung di nyo pa nakikita yung bagong commercial, I suggest pumunta na kayo sa AYS page, tapos panoorin niyo na yung bagong commercial nila Mika, ang ganda. No, para siyang short, very short film na nagkikwento, and then ina-advertise yung AYS. Ang ganda nga direct nung ang ganda ng direct nung transition nung from magbubuk si Mika, tas parang may mga background na song, tapos nung nakaano na siya, nung naka-gown na siya, biglang kakanta na, no? Ikaw ang nag-direct na, no? Ang lupit ng director natin, no? Very nice commercial. Yan, commended po ang ating media team, no? So, kung di nyo alam, no, our company, we equipped our company, a media team. Oh, yan, hindi nyo alam, no?
So, yung media team, yan ang actively gumagawa ng commercials natin every now and then, ganyan. So, seryoso talaga tayo, no? Magpasikat, magpakilala talaga sa market. So, tayo, ginagawa natin yan, no? Company side, kasama yan sa pipeline. Ang neopreneur naman, of course, they are also, can get customers, di ba? Pwede silang mag-aya, magkaroon ng customer sa mga kaibigan nila, sa friends nila because it is the fastest way to get the word out there. Actually, commercial and campaigns is not the fastest way to get the word out there. Ang pinakamabilis to get the word out there is the newpreneurs to get to share the business, to share yung service provider nila. No, pwede mo tong i-book, no, para ipalinis yung aircon mo. Actually, upcoming na, malapit na, hopefully lumabas mamayang gabi yung build ng yung next natin na version 2.1, no? Mag-update yung mga app nyo. Ang mangyayari, may link diyan kung saan yung service provider nyo may link. Para ang dating niya para siyang Shopee link. Pag pinost nyo sa Facebook, makikita yung service provider nyo, pwede siya i-book doon. No? So, hintayin nyo lang yung marketing na yan na parang Shopee magagawa na natin soon. So, sino ang naghahanap ng client? Of course, yung company and yung yung neopreneur. Yung service provider, pwede rin silang maghanap ng lahat tayo actually ang naghahanap ng customer, tulong-tulong tayo, no? So, yung service provider, pwede niyang ipadala na yung link niya sa kakilala niya para mabook siya. Di ba? Pwede niya nang i-advertise din yung sarili niya. Ayan. So, magiging mabilis ang pasok ng customer sa atin, no? We're really eyeing towards growing our volume of booking times 10 bago mag-bare months. Kasi ang bare months, nandyan ang pinakamaraming customer sa panahon sa Pilipinas, di ba? Pag bare months. Bakit? Pag simula na daw kumanta si Jose Marichan, ang mga Pilipino daw nagsisimula ng magsigastusan. Di ba? Kaya nga yung sale ng Shopee and Lazada, ang nagpanalo sa Shopee versus Lazada? Yung 11/11 sale, di ba? Nagsimula yan sa 11/11, tapos year-round meron ng sale, meron ng 6/6, 5/5, may 7/7, lahat na ng buwan meron ng sale, di ba? Pero, yun yung nagde-determine kasi talaga na in time of bare months, ang mga Pilipino magastos. Di ba? Diyan lumalabas ang pera. Bakit kaya? Tingin nyo guys, bakit kaya? No, sabi ng iba dahil daw sa 13th month daw. Yung iba naman, yung mga OFW, nag-uuwian daw ng bare months dito kasi magpapasko. Tingin nyo guys, no? Bakit kaya ang Filipino economic spending habit natin is bare months, no? From Grace Arenego, Sir, pwede po ba maglagay ng AYS tarpaulin sa harap ng bahay namin? Oo naman, ma'am. 'Di ba? Yung neopreneur package nyo, may kasamang tarpaulin yan. Ilagay ninyo sa harap ng lagay ninyo sa bahay nyo, pwedeng-pwede yan. Sabi ni Jeffrey, traditional daw. Oo, traditional na nga talaga yan, no? Parang simulat sa pulpa, pag bare months talaga magastos ang mga Pilipino. No? So, meron po bang incentive sa mga service provider? Oo naman, it's included in the pipeline, no? So, andyan yung mga mileage na incentive, kagaya ng kapag naka 50 na booking ka, may ganito ka, 'di ba? Pwede kang pwede kang magkaroon ng cash incentive, ng cellphone incentive. Yung naisip nga nung isang magdidipo sa atin sa Bicol, sabi niya, "Sir, maganda ang pamigay natin motor para lagi silang on time sa booking nila." Tapos madali lang naman ng hulugan 'yon, 'di ba? Sabi namin, oo naman, why not, 'di ba? Kung gusto ng service provider motor, it sounds good, 'di ba? Wala namang problema, no? So, any incentive 'yan, we're looking into it, naka-ready tayo diyan, no? Ito kasing incentive, hindi kasi ito basta-basta sinusuksok eh. May tamang timing 'to, 'di ba? Ang tamang timing niya kapag may consistent number of customers na per month na medyo malaki na, no? Para pag ginawa mo 'yan, magbo-boost siya. Kasi kapag maliit pa, nilagay mo 'yan, walang mangyayari, no? Hindi siya maramdaman. Sir, matanong, sino ang mag-evaluate ng service provider pag nag-a-apply prior sila mag-start ng work? Sir Thomas, meron po tayong HR department dito sa office natin sa AYS building, no? Part po ng company natin 'yan. Kailangan ba lahat ng requirement para sa approval? Oo naman, tatlo 'yan. Una, legalities, police clearance.
or NBI clearance. Hindi ibig sabihin police clearance tsaka NBI clearance ha. Police clearance or NBI clearance. And then yung susunod na requirement naman is proof of skill, no? Yung proof of skill yan yung NC2, professional license, COE, ganyan. Kahit isa lang, 'di ba? So basta kailangan yung tatlong yan meron, hindi naman kailangan lahat, no? So and then pangatlo, psychological analysis. What if company, bali ang hinihingi natin dyan, Sir Cagayan de Oro, is DTI or SEC, tapos business permit, tapos company profile or portfolio. No? So, yan. Yan po yung mga requirements natin. No? So, alright. Alright. Tapos na tayo sa 22. Tuloy ko na. Tanong lang kayo dyan, guys. Sasagutin ko yan. No, let's go. Ang importante dito is matutunan natin to lahat, mapag-usapan natin tong lahat, no? So, paano mako-convince or may encourage yung mga naghahanap ng trabaho kung walang benefits ang pagiging service provider? Yan. Okay, sagutin natin, no? Una, ito, basahin natin. Actually, ang mga benefits sa SSS Pag-ibig PhilHealth ay nakukuha lang sa employment, no? Oo nga naman, kasi ang SSS Pag-ibig PhilHealth napakadaling ibigay sa employment kasi meron kang obligadong ipasok, 'di ba? Obligado na pumasok ka, responsibility mo na pumasok ka on the certain time and on the certain days. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-SSS PhilHealth tapos hawak mo oras mo. Paano isang buwan kung hindi pumasok 'yun? Tapos may SSS PhilHealth. Saan kukuha ng ipanghuhulog doon, 'di ba? So, pag freelance kasi, ang nangyayari diyan, hindi siya company applied, voluntary applied siya. Yung SSS PhilHealth, pwede kang mag-apply diyan, maghulog diyan individually, voluntarily, no? Pwede kang pumasok diyan, Pag-ibig yan na monthly nagko-contribute ka, 'di ba? Ang sa atin kasi, syempre, ang oras ng pagtatrabaho, hindi naman natin binibigay sa service provider eh. Sila yung nagbibigay ng oras kung kailan sila magtatrabaho eh. 'Di ba? So hindi pwede na ang company maghulog nang wala naman silang certain obligasyon na time, certain day. Since sila naman humahawak ng oras nila, sila naghahawak kung kailan sila magtatrabaho, sila na rin yung may choice kung gusto nilang maghulog sa mga company na na health benefits, no? So, sir, kung experience lang sa work ang apply, wala siyang diploma, paano ang rule? Pwede siya mag-apply, kumuha ng NC2, pwede siyang kumuha ng recommendation letter, 3 sa mga existing clients niya. Kung experience lang sa work, ibig sabihin may COE yan dati or company ID ng dati niyang pinagtatrabahuhan or may picture siya na ginagawa niya yung kung ano man yung work na ino-offer niya, no? Anything that can prove na kaya niya talaga yung trabahong yun, no? Sir Lian, siguro update na natin na ang location kasi po ang lalayo na. Sir, kasama yan sa version 2.1 natin, no? Antayin lang po natin. Nag-reply na si Google kaninang umaga, binibuild na namin yung hinihingi niyang configuration ng app, no? So, masasubmit namin yan tonight, then let's see. Sana okay na, no? So, kaka-reply lang kasi ni Google eh. Hindi kasi nagre-reply ng weekend yan si Google. Totoo lang, guys. No? So, ang mga tao ay nag-freelance kahit walang benefits, alam nila mas malaki ang kanilang income potential if hindi totoo naman, guys, 'di ba? Kapag nagtatrabaho ka as an aircon technician sa isang company, we have this fixed income. 20,000, 30,000. Siguro malaki na kung nakaka 50,000 ka per month. Pero kung naka-freelance ka, ang singil mo sa gawa ng aircon, pinakamaliit, 1,000. Kaya mong gumawa ng 3 sa loob ng isang araw. That's 3,000 times that into 30, 90,000 yun. 'Di ba? So, mas malaki di hamak ang freelance. No? So, wala kang benefits, pero mas malaki yung kaya mong kitain. Hawak mo oras mo. No? So, Cavite, kasi po Cavite ako, Capiz nag-book. Talaga may nag-book sa inyo sa Capiz, sir?
Ayan. Ano nyo na lang, sir, i-cancel nyo na lang, then put comment na malayo, no? Hintayin nyo na lang. Pine-perfect. Actually, okay naman na yung tech natin, pero wala kasing perfect na technology, di ba? Ah, time goes by, pine-perfect at pinapaganda natin siya, rest assured, no, na ano, na hindi yan magiging stagnant na ganyan lang. Oh, yan, siya po nag-cancel. That's good, Sir Joel. Siguro nakahanap na ng ano yan ng Hindi ko alam ha. May service provider na ba tayo sa copies? Meron ba ditong neopreneur na may hawak na service provider sa copies, guys? Oh, may bago kang member direct na taga-copies. Pwede yun. Tanong mo kung may service provider siya, magpasok siya, may nagbubook na daw, oh. Sayang yun. Oh. Although malaki ang copies eh, di ba? So, can see initially Surfer D, pero kapag in default yan, lahat yan kita. Tapos pag pinindot mo yung my locations, dyan gumagana yung 5 to 10 km radius. No? For question 24. Wait lang guys. If direct payment cash into SP, paano makukuha ang 10% ng NNT at Neopreneur? No? So, ang mangyayari dyan, sir, yung Neopreneur account mo, i-click mo yung encashment. No? So, parang kung paano ka kumukuha ng cheque. No? Digital money po yan. No? Pagbayad ng customer sa service provider, yung wallet ni service provider makakaltasan. Mapupunta sa company, mapupunta sa Neopreneur. Ngayon, yung napunta sa Neopreneur, nasa account mo na yon. Pag naipon yon, pwede mo nang i-encash. No? So, may SP po nagtanong sa akin if pwede Bisaya ang interviewer sa Bisaya na SP. Sir, pwede. Meron tayong ano sa Cebu. Meron tayong interviewer sa Cebu. Walang problema. No? Pero ano yan, taga saan ba siya? Sa Cebu siya mag-apply. Yeah. So, pwede naman. Meron tayong Bisaya na na HR. No probs po. Tanong ko lang, sir, direct po ba ang pera ng payment ng user? Yes po, sir. Cagayan. Direct po yan. Sa kanila po nagbabayad tapos tayo kumakalta sa wallet ng service provider, no? Sir, paano yung payment process ni customer? Teka lang, tapos na ba tayo dito sa ano? Paano mo convince? Ayan. Basahin muna natin to guys. Say for example, yung mga Grab riders, yung mga naunang drivers, tatanungin mo sila, masulit yung incentive sa work na binubuhos nila dito. Kaya nga po yung iba na nagta-translate pa ng career from professional to a driver because sila mismo nakita nila mas malaki ang income compared to normal 8-hour job. Kaya ganun naging decision nila. Oo naman, ang freelance mas malaki talaga kung mas maraming booking, no? Kung compared sa 8-hour job. Tapos hawak mo pa oras mo, no? So 24, ayan tanong na ni Sir Olivic, paano yung process ng payment ni customer kay service provider? Direct po, ayan, cash or GCash. Pero good news, since may load wallet ang mga SP, magkakaroon ng automatic 10% deduction after ng booking ng transaction. Yun nga yung sinasabi ko, sir, ang nangyayari diyan, pagbayad ng pera ni customer kay service provider, tapos na yung booking, magkakaltas tayo sa load wallet ni service provider. No? So yung kaltas na yon, nahahati na yon sa Neopreneur, sa company, ganyan. So, bago tayo mag-move sa 25, basahin muna natin tong kay Sir Thomas. Sir Thomas, sir, ang app natin may filter ba sa pagpili ng client sa service provider? Example, taga Rojas, mabook si client, lalabas ng registered service provider. Sir, i-click nyo lang yung target button, no? Yung search bar, yung may target button yan na katabi, icon siya na para siyang target na button. Click nyo lang yan, lalabas yung kung mga nakapaligid sa inyong service provider. No? So, ang gagawin na nga natin dyan, sa version 2.1 natin, ang gagawin natin dyan is, automatic na natin yan. No? So, kung nandyan ka, hindi mo, dyan sa lugar mo, hindi mo makikita yung service provider kung walang service provider dyan. However, you can click the button to see all of the service provider pero does not necessarily mean na mabubuk mo sila. No? So, sir, ang app natin may filter ba sa pagpili ng client? Okay, nabasa ko na yan.
Edgardo Mabignay, sir, yung safety ng service provider katulad ng insurance na implement na ba? Sir, nasa final touches na kami ng insurance. Ayoko munang masyadong magkwento about sa insurance, pero of course, it would be a lot like Angkas Grab Insurance. Kasi syempre, lumalabas sila, nagtatrabaho sila, there are certain hazards, mako-cover sila nun. No? Paintay na lang this year for sure. Ano na yan, goods na yung AYS insure natin. No? So, kaya pala may 200. Yes, Sir Rolly, kaya may 200 minimum kasi wala tayong makakalta sa wallet niya kapag walang laman. So, dapat may laman muna, di ba? Kaya hindi siya makakasagot ng booking kapag walang laman yung load wallet niya. Sir, may neopreneur ba tayo sa Iligan? I'm not sure, Sir Adolfo M. Acondo. Yan, hindi po ako sigurado. Siguro meron na. I'm not sure kasi nationwide na rin naman eh. No? So, ayan. 25. Ano ang requirements ng wala bang method of payment sa demo ng user? Wala bang method of payment sa demo ng user? Kasi hirap ako mag-explain sa potential provider. Meron sir, meron po may demo meron diyan sa demo makikita niyo yung method of payment, COD, tapos merong mga ano diyan payment gateway pero hindi niyo pa po magagamit yung payment gateway. Nilagay lang yun diyan para makita. Ilalabas pa po natin 'yan, no? Kasi we're still finishing touches our integration with the banks, no? So papasok natin si Maya. Si Maya, GCash and all, halos lahat tanggap na ni Maya kaya mukhang magiging Maya tayo. And yung technology din natin match sa Maya. So, let's see. No, pero meron 'yan, Cagayan de Oro. Ano mo lang, search mo lang ng mabuti. Hanapin mo lang dun sa sa mode of payment, no. So, ano ang requirements ng service providers? Please refer to our SP list of requirements, no? Ayan, pinag-uusapan natin kanina. NBI or police clearance. Hindi sinabing NBI tsaka police clearance, NBI or police clearance. Alin man sa dalawa. Alright, proof of skill, yan yung mga NC2, PRC, license, COE, recommendation letter to government valid IDs. Yan, company, DTI or SEC, company profile. Yan. So, from Tohami, wait lang. From, sir, yung sa app na 250 sa tutorial, isang oras ba yun? Kasi gusto ko pasukin Arabic language tutorial, Arabic writing. Dati po ako tutor sa mga bata dito sa Kidapawan. At dati rin ako TESDA and DepEd Arabic language, Islamic values and education. A live trainer. That's a very good skill to offer, Sir Tohami. No, very interesting. I can imagine the market. Tingin ko meron yan, lalo na sa mga kababayan natin na na Islam in descent, no? Kahit dito sa Metro Manila maraming ganyan. I'm just not sure kung paano, pero tingin ko naman merong mga magpapa-tutor diyan because on the higher affluent families, no, ang kadalasang nagiging market ng mga tutors. So meron 'yan mga affluent families here. And C2 pwede bang expired? Syempre sir, hindi. Hindi naman tayo tumatanggap ng expired, 'di ba? Sino bang tatanggap ng expired, 'di ba? Pwede madali lang naman ipa-renew 'yan, 'di ba? So, punta lang kayo doon, refresher course. Ang refresher course ni TESDA mabilis lang, isang araw or so. Depende kung anong trabaho, no? So, pa-renew niya na kasi of course certificate niya 'yan eh. Alright, next. Ayan, pwede bang multiple skills si service provider? Ayan, parang kumbaga therapist ka na and then at the same time ano ka pa stylist, hair stylist, no? Pwede ba yan? Oo naman. Wala namang problema. Kahit lahat ng klase ng skill na meron siya, kahit 3, 4, 5 skill pa yan, masahista ka na, aircon technician ka pa, di ba? Ang layo, di ba? Pero di mo masabi, may ganun tao, di ba? Oh, kung ang tanong lang dyan, as long as mapatunayan niya na kaya niyang gawin yung trabahong yun, walang problema. Okay? Wala tayong categorical lacking na tawagin, no? Anything pwede. Pwedeng, parang ano yan eh, marketplace nga kasi, di ba?
So kung nagbebenta ka ng pampaputi, ibig sabihin ba nun, hindi ka pwedeng magbenta ng power bank, o 'di ba? So, syempre sa Shopee pwede naman. So dapat sa atin pwede rin. Yan, wala pong problema diyan, guys, no? Ang tawag diyan multi-skilled, no? So pwede nilang ilista 'yan. Ipalist po sa app natin, no? So ayun. Paano kung may hawak ako na mismong manpower? Actually maganda po ang sir, pwede bang security guard service? Anong klasing security? Anong klasing service ang i-offer ng security guard Cagayan de Oro? Like babantayan siya for 8 days? 8 hours, ganun po ba? Pwede 'yun. No, naalala ko nga last time, no, ang ating sister company, C Group, 'di ba? Ano siya, agency siya ng security. Kinailangan namin ng security guard for a day kasi walang tao maiiwan sa bahay. May pinadala sa amin 2 security guard, no, nagbantay sa harap at likod na gate, and then ayun, ano lang, 12 hours lang tas umuwi na sila. Galing nga eh. Bodyguard, pwede rin siguro, sir. 'Di ba kung ang tanong lang diyan, define mo. Sang araw, ganyan. Kasi instant nga eh. Instant services nga eh. Ibig sabihin kung kailangan ngayon, 'di ba? Pupunta ka and then mag-ano ka ng bodyguard sa ganyang event. Kadalasan naman sa mga event 'yan eh. Or such, ganyan. Pwede 'yan. Company kasi siya, sir. Yes, pwede, pwede yan, sir. Ganito, sir, i-apply mo. 'Di ba? Para malaman natin. Kasi ayoko mag-interview dito kasi nasa training tayo eh. I-interviewin naman yan ng HR natin kung anong klaseng serbisyo yung i-offer, gaano siya ka-instant, magkano presyo, ganyan, may market ba, 'di ba? Ah, Amina Dabgelig. Sir Lian, good evening po. Regarding sa t-shirt uniform, baka naman pwede ma-incentivize dito sa Cebu. 5 lang kasi libre t-shirt per package ng Neopreneur. Tuwing malaman ng potential SP ko, aatras na eh. 350, ano daw? Pag na, at tuwing malaman ng potential SP ko, aatras na eh. 350 at papadala dito sa Cebu, mabigat na yan sa mga small timers. 350 at papadala dito sa Cebu. May office tayo dyan, Amina Dab. Pwede kayong makipag-coordinate doon para doon na lang bumili ng kung may stock ba o wala, ganyan, no? So, actually, yung 350, alam nyo, hindi naman yan, alam nyo guys, ganito yan. Yung 350 at yung 200 na initial load wallet, maliit lang 'yan. 'Di ba? Kung kung hindi mo ma-explain, well, tamang-tama na sa frequently asked questions na training tayo. Kung hindi mo mapapa-appreciate 'yan sa kanila, na para sa kanila 'yan at gamit naman nila 'yan, 'di ba? Talagang aatrasan ka sa halagang 500. Tama? 'Di ba? Kung hindi nila maiintindihan, imaginein mo, ikaw na service provider, tumanggi kang malista sa app ng dahil sa 500, pag sa app, pag nalista ka, marami kang pwedeng maging trabaho, 'di ba? Actually, yun din, sir, problem ko, sir. Kapag nakita na SP, 550 yung registration, umaatras. Bakit naman? Kasi 500, ano lang yan eh. T-shirt lang yan eh. Ikaw as a neopreneur, may t-shirt ka din. 'Di ba? Ganito yan, guys. Okay? Meron kang service provider na sabihin na nating walang pera. Okay? Hindi kaya yung 500. Tama? Andyan ka as a neopreneur, may kasamang t-shirt yung package mo. Kaya may kasamang t-shirt yan. Para yan sa select few mo. Na wala talagang pera. As in, wala. Zero talaga. 'Di ba? Ultimo pamasahe, wala. Pwede mong ibigay yan sa kanila. Or pwede mong ipaluwal yan sa kanila. 'Di ba? Now, yung mga service provider na magagaling, tapatin ko kayo guys, walang service provider na magaling na walang 550. 'Di ba? Tama ba guys? Kapag magaling ang service provider mo, magaling na aircon technician 'yan, automatic 550 sisiw sa kanya 'yan. Ang problema niya na lang is yung kliyente na nakakakilala sa kanya, kukonti.
kailangan niya lang mapalaki yung pangalan niya, mapalaki yung presence niya, magkaroon siya ng mas maraming booking. 'Di ba? Kung ang service provider walang 550, ibig sabihin hindi magaling 'yan. Ako, personal na paniniwala ko 'yun. Tama ba, guys? Kasi sabihin na natin maliit na denomination ng trabaho na lang. Manicure, pedicure, ang singil merong 150, may 250. 'Di ba? Kapag hindi yan magaling, walang pera, walang magbubuk dyan kahit pa 50 pesos lang yan. Pero kahit 500 yung manicure niya, kapag magaling siya, may mga kliyente siya, 550 sisiw yan sa kanya. Nagigets niyo po ba yung Nagigets niyo po ba yung ibig ko sabihin? Sinasabi lang na wala silang 550 sa work nga gagastos. Oo sir, 'di ba Sir Perdy? Magkano mag-apply sa trabaho, totoo lang. Minsan diyan Jollibee nga pagpasok mo sa Jollibee, ikaw magbabayad ng uniform mo Magkano yung uniform? Halos lampas 1,000 rin 'Di ba? Magkano lang naman sasahurin mo pag nag-Jollibee ka, 'di ba? Ano yan guys, nasa ibig sabihin yan, no? Yung service provider nyo, inaya nyo lang malista tapos siningil nyo ng 550. Hindi nyo in-explain sa kanya kung ano ba talaga yung app natin, ano yung essence, ano yung mangyayari sa kanya kapag napasok siya sa app. 'Di ba? Sir Lian from Adolfo, can we accept a service provider in Mindanao like Iligan City? Oo naman sir. Sir, pwede. Pwede tayong mag-accept ng service provider anywhere, no? So, kahit nasa abroad pa yan, pwede, kaya lang baka walang mag-book, yun ang problema. From Server D, may mga tao kasi na gusto lahat libre, totoo yan. Kasi baka naman sinasabi lang sa iyo ng kausap mo kasi gusto niya ilibre mo siya. 'Di ba? Regarding sa receipt ng provider, kasali ba ang tax doon? Opo, sir, kagayan, no? May tax yan, taxable yan lahat, no? So, kasama yon. Pero sa ngayon, wala pa. Kasi at loss pa tayo, kaya di pa tayo makapag-declare ng tax, no? So, kapag umokay tayo, may profit, ganyan and all, magde-declare tayo ng tax, no? So, kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang service provider naghuhulog yan sa PhilHealth, SSS, ganyan, pwedeng mabawasan yung tax na babayaran niya, 'di ba? Na i-benefits niya na lang. So anyway, sir, ang sinasabi ko po is mag-prepare sila ng 1,050 t-shirt and load wallet. Pwede naman 'yan, Ma'am Grace. Wala, yan naman talaga ang yan naman talaga ang basic na sinisingil, no, sa registration, yung 500. Discretion nyo naman kung sisingilin nyo. Kasi tulad nga ng sabi ko, kapag ang service provider na kinukuha mo magaling, 500, sisiw yan sa kanya. Walang-wala yan sa kanya. Yung 1,050 na yan, t-shirt, load wallet, as 500 registration, sisiw yan. Magaling yan 'Di ba? Ibig sabihin, may production yan. Pero kapag hindi yan magaling, ang ultimo 50 pesos, hingan mo yan para malista sa app, hindi yan magbibigay. Kaya ang tanong ko nga sa 'di ba, kung hindi man siya magaling, willing ka ba na mag-try i-onboard siya under your slot? Kung willing ka naman, oo naman, 'di ba? Ang mangyayari diyan, syempre, mo siya. Bibigyan mo siya ng luwal. Ganun ang mangyayari diyan, no? Sa akin, 500 lang naman sinil ko sa registration. Sinasabi ko sa kanila na hulugan nyo na lang kung di kaya on the spot. Okay naman sa kanila, Sir Lian. From Sir Roy Arca. O yan! Di ba? Kasi tandaan nyo, neopreneurs tayo negosyante tayo Tayo ang gumagawa ng paraan sa mundo na walang solusyon, na maraming problema. Tayo ang gumagawa ng solusyon sa mundo ng problema. Ganyan ang negosyante. Ayan, sabi ni Sir Roy, kung hindi mo kaya, hulugan mo na lang kapag kaya mo na. Siguro kapag nabubuk, ganyan, huhulugan 100, not bad. 'Di ba? Kahit pa paano, kasi kung ang tao naman mabubuk at magaling, magkakaroon ng maraming kliyente, worth it naman ang sugal mo, 'di ba? If multi-skilled
for multi-skilled SP, we need to teach them how to compute the 20% for their load wallet kasi baka yung 200 minimum load allow. Actually, sir, nag-negative naman yan, no? So, for example, 1,000 ang ang service. Ang kaltas diyan 22%, 220. Ang laman ng load wallet niya 200. Pag nabook yan, ang kaltas niyan, yung wallet niya magne-negative 20. Ngayon, hindi siya makakasagot. Kailangan niyang lagyan ulit ng load wallet yon para maka-accept siya ng booking. Ganun po siya. So, okay. Pwede bang makalimit ang operator sa isang area? Stage po natin ngayon, it's early to limit. Ayan, kasi ito, nung training na to, ayan, nakikita nyo guys, 12.88 tayo dati. Ngayon, 14.888 na, no? So, ang limit kasi ng neopreneurs, hindi talaga siya ginagawa. Kasi, ang services industry is very diversified, no? Hindi siya kagaya ng rider, na kapag nag-rider business ka, tapos yung katabing bahay mo, kapitbahay mo, nag-rider din, magkalaban na kayo, paunahan kayong pumindot ng booking. Hindi po ganun ang services. Di ba? So there's really no need to limit the neopreneurs in the area. It's because it draws competence, healthy competition. Kung may neopreneur, for example, sa Pasay, tapos yung neopreneur na yon, busy sa trabaho, 'di ba? Maraming rason ganyan. Hindi naman natin pwedeng isalalay sa kanya yung kagandahan at operasyon ng negosyo natin, 'di ba? Our key is to get more neopreneurs para kung magkaroon ng competent doon, may urgency, talagang may willingness to do the business, dun niya mapapakinabangan yung business and dun din magiging panalo yung company sa kanya. Kasi pag nilimit natin, it means tinataya lang natin yung faith ng company natin sa isang tao. Mali yun, di ba? Kahit kailan, kahit in any corporate means, kapag ginawa mo yon sa business mo, nilagay mo yung faith ng business mo sa isang tao, ay doomed to fail ang business mo, di ba? So, yan. This is a raw and uncensored behind the scenes comments. Sinasabi ko sa inyo how our board of director does the process of thinking. 'Di ba? Ayan ang maganda sa mga ganitong training kasi ang trainer nyo hindi rin naman din kahit sino. Kami rin naman, 'di ba? Kung sino yung mga founders, yun din yung mga trainers nyo. Kaya nalalaman nyo yung mga ganito. And we are very open with this kind of things, no? Hindi naman natin yan tinatago. Open secret tayo, no? So, ayan. Dati, nung 2021, 2.5 ang capital natin when we started. Ngayon, actually, hindi na 12.888, it's 14.888. Alam nyo po ba dati, nung 2.5 ang puhunan natin, monthly, meron tayong bagong neopreneurs na 30 up to 40 neopreneurs per month. No? In 2.5 na capital. No? Pero ngayon, in year 2024, 14,888 ang neopreneur natin. Pero 14,888 ang capital natin, pero hindi 40-30 ang pumapasok per month. Nasa 200 to 300 per month ang pumapasok. So, ibig sabihin, walang kinalaman ang laki o liit ng capital pagdating sa neopreneur, sa pagkuha ng neopreneur. Nandun siya, ang kinalaman niya sa value ng neopreneurship. Anong klaseng business ba yung bibilin ko? Yeah, ganun siya. So, from Sir Joel, Sir Lian, how to top up? Ayan, parehas na tanong, how to top up in our load wallet? Saan pwede mag-cash in service provider para sa wallet nila? Chat nyo lang po yung page natin. No? Kung makakapunta kayo ng office, pwede kayo mag-avail niyan dito sa cashier. Kung hindi naman, chat nyo lang yung page. No? Meron namang mga online payments yan. No? So, ayan. Next question. Paano kung humingi ng resibo? Receipt will be actually sent to your email after each booking. Naka-e-receipts na po tayo, no? So, yun. Next. Guys, may mga tanong ba kayo sa mga nating napag-usapan habang ito, last slide na to. Asan ba si Derek? Kailangan pwede pa tayong mag-topic ng mas malalim na topic since mas matatapos natin siya ng mas maaga, no? Tawagin muna natin si Derek. Gusto kong pakita muna yung
yung film ni Mika. Derek, i-ready mo nga yung film ni Mika. Pakita lang natin sa mga neopreneurs natin na busy for the day at wala silang time para makita. Play lang natin para makita nyo dito sa stream mismo, no? And then punta na rin kayo sa page. After yan, i-share nyo na rin, i-like nyo na rin. Commercial lang tayo saglit, no? Ah. Hi, Mika! I really Buti times na rin kami. Buti na nabuta mo kami. Saan ka pupunta? Guys, abot natin ito ni Mika. Siya pala yung roommate ko. Hi, hello. Mika, napag-isip ako sa aking mag-road trip. So, medyo nagmamadali na rin ako. Siguro after ng road trip namin, pasalubungan ka na lang namin. Ay, See sige. ya. Thank you. Take care. Oh my God! Ang kalat! All I want is to rest dahil may photoshoot pa ako mamaya. Tapos ganito dadatnan ko. Paano ko naman lilinisin lahat ng to? Kaloka. Oh, yung aircon, sira din. Anong gagawin ko dito? Teka, may AYS app nga pala. AYS, the first ever service mobile booking app in the Philippines. Sa AYS, very convenient, reliable, affordable, quality, and secure ang mga services nila. Hindi ko na kailangan mamblema sa mga kailangan ayusin dito. Nag-book na lang ako ng home cleaning service at siya nang bahalang maglinis at mag-ayos ng lahat ng kalat dito sa kwarto. Isinama ko na din syempre ang pag-aayos ng sira naming aircon. O di ba? Very convenient and reliable talaga. Gumagana na ulit ang aircon ko. Nakapag-book pa ako ng massage therapies para makapag-relax at ma-feel ang lamig ng bagong repair na aircon. At syempre, malinis na ulit ang kwarto. Hindi lang siya nakatulong sa akin. Nakatulong pa siya sa mga service provider na nabook ko. Salamat sa Appior Serbisyo. At ayan, ready na ulit ako sa photoshoot. Tara, samahan niyo ako mga kaserbisyo. Piliin mo uri ng Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala Oh guys, kamusta? Panood nyo ba? Maganda ba? Di ba? So, yan yung mga klase ng commercials. And of course, there's more to come, no? Antayin nyo lang, gagawa tayo at gagawa ng commercials as we go through the year and expect more lalo na kapag nag-ano na tayo, no? Kapag nag mga bare months ganyan. So, anyway, balik na ako sa share screen, no? Nawala na naman yung chat. Ayun. So, maganda ba yung concept, guys? Yan. So, if nagustuhan nyo, yan, punta kayo ng AYS page, no? Makikita niyo yan, nakapost yan, i-share nyo sa Facebook ninyo, i-share nyo lang sa profile ninyo, yan, malaking tulong na yan. Magkakaroon tayo ng mas maraming kliyente, ng mas maraming customers, mas makikilala yung business natin, no? So, anyway, alright guys,
Direct, i-flash muna natin yung yung Friday, direct, para makita. Ayan, guys, imbitahan ko muna kayo, no, this coming Friday. Ito nasa screen ko. Face-to-face training natin sa Friday, no. So wala tayong online training this coming Friday. Ang meron tayo is face-to-face training, no. So dito po 'yan sa building natin sa AYS building natin, no. Punta lang kayo ng Cubao, Kamyas, tanong nyo doon saan yung Kamyas Road, diretso kayo doon, kanan kaliwa, pag nasa dulo ng kanan kaliwa, makikita nyo yung AYS building. Ayan na. So, magkita-kita tayo dito 7 p.m. for Neopreneur Training and Workshop. Okay, let's resume. Direct, tuloy na natin yung from my share screen, no? So, next question, number 30. Who is liable pag nagkaroon ng back job, no? So, kapag dalawa ang service provider natin, no? So, merong service provider na tao and merong service provider na company, no? Ang sasagot ng back job pag nagkaroon ng problema is yung service provider, no? Pero kung serious damage, the company will make an investigation and have legal department take care of it. In addition, never po magiging liable si Neopreneur. Okay? Ako na nagpasok sa sa aircon technician, magiging liable ba ako? Baka may babayaran ako, hindi po ganun. Okay? Si Neopreneur ang least na nagiging liable dyan, no? Ang nagiging liable dyan, service provider and then the company. Yan. Dahil ang nangyari, nag-list lang naman siya ng SP, no? So, yung company naman, yung nag-approve, si Neopreneur is assign lang po talaga on marketing, wala naman po siyang involvement sa booking process, sa interview, no, and on the HR side, no. So, ayan. Guys, meron pa akong gustong isang i-share na na siguro mamaya na, pero i-ready mo lang direct, no. Mamaya na before we end para may maipakita naman tayo sa kanila rin. Baka hindi nila nakikita kasi marami ring bago eh. Marami ring new members na hindi pa nakikita yung video na yon para at least makita nila, they can share it, no. So yan, ganito yan guys, no. Unless ang mangyari si Neopreneur, kuyari may bad case na nangyari, tapos si Neopreneur kakontsaba dun sa bad case, dun lang siya madadamay. Pero kung wala naman siyang kinalaman dun, nag-enlist lang siya, wala po yun. Okay? Sa number 30, I suppose meron complaint platform available for clients to air their concern. Yes, there is our page, there is our report button in app, no. Sir, sagutin ko lang yung tanong nyo kanina. Pwede bang mag-volunteer na i-copyright yung FAQs? Actually, these FAQs also came from a collection of Neopreneurs, no. Ikaw, sir, as a Neopreneur, pwede ka ring mag-pitch in dito. Yung suggestion mo, please forward it to your mentor, tapos i-forward nila yan sa akin, no, para ma-look into it. Kasi yung mga methods ng training natin dito, hindi po natin yan basta ginagawa out of thin air. Pinagmi-meetingan po yan, pinagbe-brainstormingan, and then fino-formulate, no. So, para po ma-add po natin ang inyong input, i-forward nyo lang po yan sa mentor ninyo. Kung Team Victorious kayo, andyan sila Sir Aris. Kung Team Prominent, kila Ma'am Julina, kila Sir Seller. Yan, kung Prime Aces naman, yan, kila Miss Mara, Miss Ruby, kila Mika. Yan, so, anyway, you're welcome, no, to pitch in, no. So, yan, okay naman po, content, eyesore lang, punctuation, grammar error. Oo nga sir, tingin ko na autocorrect to nung nalipat sa Mac kasi ang mga Apple meron silang bad habit na autocorrect, naka-on talaga yung autocorrect, no, and there are very few who turns it off. Tingin ko yan, pero ayusin natin yan, don't worry guys, no. So, anong company support kapag nag-join, no? So, kapag nag-join, pag-usapan muna natin as a Neopreneur, kapag nag-join as a Neopreneur, no? So, ang Neopreneur, syempre, ang nag-join ng Neopreneur, hindi naman yan, hindi naman lahat ng Neopreneur magaling magnegosyo kaagad, alam kaagad yung gagawin nila. Yung iba, they can say, sir, wala talaga sa linya ko ang pagninegosyo or wala akong proficiency sa technology. Okay lang po yan, no? Kasi we offer free
support in terms of training and then commercialization sa marketing. Ang magiging trainers nyo, kami rin po, no? Kaming founders, yung mga top earners, yan. Ang dami nating trainers. Minsan nga, nag-i-invite pa kami ng outside trainers eh. Sila Chinkitan, yan, ini-invite namin yan para to train exclusively sa ating mga selected neopreneurs, no? Tapos, eto, kaka-attend lang namin last time kay Francis kung iniisip namin, baka it's time na kunin na ulit natin siya to train our key leaders, no? So, guys, yung mga high exclusive training na ganyan, if you want to be part of the advanced training, of course, kailangan you have to reach a certain milestone, di ba? Hindi naman pwedeng umattend ng training ng kakasali lang, attend na agad sa advanced training. Wala siyang matututunan doon, no? So, ano yan, meron niyang mga milestone, may stages and levels yan. So, hindi kayo mauubusan at walang problema kung as in zero knowledge ka talaga when you start doing this business, no? So, ayan, company has team leaders, yan, yung mga major teams natin na existing, strategically at tailor fit ang ano niyan, ang pagtutulong niyan sa neopreneurs, no? So, nagkakaroon yan ng mga face-to-face meetings sa labas. Alam ko sila, sa Victorious, alam ko sila Jeremiah, sila Ma'am Krishna, madalas pumunta ng Okada yan to meet their neopreneurs there sa South. Tapos pumupunta rin sila ng North, sa Bulacan, ganyan. Ang alam ko sila Miss Mara sa Makati, iba-iba eh. 'Di ba? So, yung mga times na wala sa office, may activity sa labas, na ipag-meet yan. Kasi ang bagong neopreneur, hindi po yan nagpe-present. Okay? Hindi yan nag-e-explain. Ang ginagawa lang yan, nag-i-invite. So, ang nag-explain yan is yung mga mentors, no? So, comes from the company, no? So, wala po tayong problema pagdating sa mga ganyan, no? Actually, ano yung support na matatanggap mo? To put it simply, lahat ng kailangan mong malaman to do the business, lahat ng strategies, lahat ng expertise na kailangan mong matututunan nyo po sa atin, no? Yan yung mga support na mabibigay. And of course, masasamahan din kayo ng inyong mga dedicated team leaders, no? So, sir, paano kung si neopreneur nagpadala ng SP tas iniwan ni SP yung trabaho? Sino po ang babalikan ng customer? Una, sir, si neopreneur, hindi po siya yung nagpapadala ng SP. Si SP mismo ang nag-a-accept, so siya ang pupunta. Now, so for example, si SP pumunta doon sa customer, iniwan yung trabaho, hindi tapos yung trabaho, hindi pipindutin ni customer yung done. Si customer magrereklamo yan, no? Bakit hindi bumalik yung service provider? Bakit hindi natapos yung trabaho, iniwan nakatiwangwang yung aircon ko or yung tubo ko, ganyan. Magre-report yan. Now, case-to-case basis, bad case yan, case-to-case basis po tayo when it comes to bad cases. Ang ginagawa po namin dyan, actually wala pa namang ganyan na nangyari, no? Pero kung may ganyan na mangyari, alam ko na gagawin natin. Magpapadala tayo ng ibang service provider na kakausapin ni company coming from ibang service provider na malapit, then si company na ang bahala, no? Meanwhile, yung service provider naman na nag-abandon, i-deactivate natin yan, no? Ipapatawag natin dito. Kapag hindi yan sumipot, di-deactivate natin yung account niya, no? So, ganun po yung mga punishment na nangyayari, no? Now, kapag sumipot, nag-explain ko, sir, nagka-emergency ako, ganyan, family emergency, reasonable naman yung yung rason, no? We can consider, no? Maintindihan naman natin yan. Pero of course, we have to prevent those kind of things from happening. Kaya nga, naniniwala tayo here in AYS, prevention is better than cure. Kaya ang interview process natin sa HR natin is very important. Kasi before these things can happen, may iwasan mo na siya kung maayos ang interview process mo. Kailangan mong tignan kung paano mo ino-onboard yung tao para maiwasan mo yung mga ganitong klaseng bagay, no? Gets po ba? So, next, paano, sir, kung retainer basis ang inelect ni customer for a service? Let's say, tax filing. Actually, wala pa naman tayo ng contractual services, Sir Rolivic, no? It is yet to be
explored by us, no? Yung retainer basis, nakikita rin natin siya as a good service, pero it falls down on contractual service. Intayin na lang po natin yan. As of now, we need to focus on what's here, instant services. And believe me, kaya instant services tayo nagsimula because this is the best volume and the best market out there, no? Yung mga dadagdag na yan, yung mga susunod na yan, it's not meant to make it better. It's meant to make an ad. So, ang pinakamalupit talaga sa lahat ng kategoryang serbisyo is instant services kasi volume yan, 'di ba? And yan din yung mabilis na mapagkakitaan. So, 'yun. Focus muna tayo dito, sir. Yan. Sa ngayon, tax filing, ang tanong ko dyan sa tax filer, kaya niya ba gawin ng isang araw? Kaya niya bang sumagot instantly? Kapag yes ang sagot, pwede. Kapag hindi pa muna. Let's wait for the contractual services. Yan. So, paano kung di pa sikat yung booking sa amin? Yan. Actually, basahin natin guys, no? Actually, that's the reason why we absorb the affiliate marketing para matap yung mga market na hindi nadadaanan ng Facebook advertisement. That's the reason why neopreneur should be first mover in the area, 'di ba? Ikaw as a neopreneur, you are the first mover. 'Di ba? Nag-join ka, it's because nakita mo na wala pa dun sa lugar mo. Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. That means you have to make the proper moves in order for you to enjoy the market. 'Di ba? Para mapakinabangan mo yung opportunity. So ano yung gagawin mo? Ikaw yung unang magpapasok ng service providers kasi believe me, ang booking madali lang yan kapag may service provider na. Okay? Let me give you a sample, no. So for example, magbubukas tayo ng mall. All right? Hindi ka pwede magbukas ng mall na ang tao diyan is ang merchant diyan is aanim lang, sasampu lang ang bukas na merchant. Hindi pwede. Dapat marami. Dapat jump pack na yung mall mo. First time na bubuksan mo yung mall mo, 95% of your merchants is already there. Pag binuksan mo yung bago mong mall. Kasi lalangawin yan kapag first day, sa mall mo, ang merchant mo, 3. Di ba? Nagigets nyo po ba? Ang booking yan ang pinakamadaling kunin. Okay? Ang challenge dyan is that first, dapat may service provider muna. Kasi imagine niyo to. For example, saan yung bago mong member direct? Capis ba yon? Sa Capis, si Sir. Sir, ano pangalan? Sir Thomas. Sir Thomas, for example, bago ang neopreneur dyan, wala kang service provider. Nag-commercial tayo dyan. 'Di ba? Digitally, nag-commercial tayo dyan. Tapos, we do organic marketing dyan para sa mga booking. Ang problema, walang service provider, walang mabubuk. Walang mangyayari sa lahat ng commercial natin, sa lahat ng organic natin. It's because wala namang service provider eh. 'Di ba? So, una, yung service, sa proseso pala, una yung service provider. Pasok ka muna ng service provider and then doon pa lang, pwede mo nang i-word of mouth and then magko-commercial tayo, 'di ba? Hanggang sa makilala yung app, makita siya, pwede siya mabook. Okay? Nagigets niyo po ba? Kung hindi sikat, normal lang yun. Kasi nagpapakilala nga tayo. We are on our early stage and you are the early adopters. Ibig sabihin, kayo yung mga unang nakakita ng vision. Pero, ibig sabihin nun, kailangan may gawin ka in order for you to enjoy the market. 'Di ba? Kailangan, you should be the first mover in your area. 'Di ba? Magpapasok ka na ng SP. 'Di ba? Kung magi-invite ka ng friend mo na neopreneur, go ahead, pero magpapasok na kayo ng SP. Kasi pag nakita natin 'yan, nakita ng company na, uy, may SP na dito. Idamay natin 'yan, mag-commercial na tayo diyan, gastosan na natin. Ganun lang yung concept natin when it comes to marketing. 'Di ba? Nowadays, guys, it's really easy to market and to advertise kasi may digital ways na. 'Di ba? Hindi na siya kagaya ng dati, magbabayad ka ng million, billion sa commercial at kukuha ka ng million na talent fee ng artista. 'Di ba? 'Di ba dati ganon? Ngayon, hindi, there is digital, 'di ba? So kayang-kaya natin talagang mag-conquer in the whole country as long as we do our part, 'di ba? Tax filing completion less than a day pero on regular basis.
ah, pag tinanggal yung regular basis, pwede pa rin ba yung trabaho ng tax filing na less than a day? Yan. Kapag pwedeng, pag tinanggal yan, yung regular basis, pwede yan. Pero kapag kailangan talaga regular basis at yung taong yun lang yung mag-file ng tax, wait for the contractual services na lang muna. Alright? So, ayun siya, no? So, ikaw as a neopreneur, 'di ba? You need to see na you are already a neopreneur, 'di ba? So, para ma-enjoy mo yung market, kailangan ikaw yung first mover. Alam nyo guys, may nagturo sa akin, anything that is worth doing, you should do it on a minimum. Kung di mo siya masimulan na malaki, simulan mo siya ng minimum. Paano? Look into our page. Like mo yung page natin, AYS. May mga commercials dyan. Kahit hindi pa tinatamaan ng sponsored commercial yung lugar mo, pero kinukuha mo yung mga post ni AYS page, tapos sinishare mo, di ba taga dun ka? Di ba malamang yung mga friends mo taga dun din? Tapos yung lugar na yun, may page. For example, sa amin, Barangay Bagong Pag-asa, may sariling page yan. Pag sinare mo dun, di parang initially, napapakilala mo na din dun yung business. Di ba? Sir, from Sir Tomas, sir, okay lang ba i-market ko ang company natin sa LGU para makakuha ng service provider? Oo naman, Sir Tomas. Pwedeng-pwede yan. Alam nyo po, there are people na ang strategy nila is talaga to tap their friends sa LGU, no? Para nila, yung mga kaibigan nila sa LGU. Kasi, yan nga naman yung mabilis. Ang mga barangay kasi, merong merong data yan ng service ng skilled worker sa lugar nila. Pero ang government kasi hanggang doon lang, hanggang data lang. Wala silang actual deployment. That's why AYS, if you look at our history, government really likes our business model kasi tayo yung piece of the puzzle na kulang sa kanila. 'Di ba? They are training, they are doing scholar, they are nagbibigay sila ng certificate. Ang problema, yung trabaho saan? 'Di ba? So, tayo yung nagpupunan ng puzzle dun sa problema ng government. So, pwede yan, sir. Barangay, municipality, city hall, pwede yan. No? Pero, eto, close ko muna yung tapos na tayo dito sa slide. Pag-usapan natin yan. Yan, focus muna kayo sa akin, no? So, ganito yan, guys. Ang LGU, ito yung kailangan ninyong maintindihan dyan. Alright? Ang LGU kasi, you have to understand na dito sa Pilipinas, mabagal talaga ang galaw ng LGU. Do you agree? Di ba? Alam niyo yan, kung meron ditong mga tao na merong friends or na-try nyo nang mag-interact involved with the LGU, mabagal yan sila. Di ba? Kaya yung mga LGU, ito yung suggestion ko sa inyo. Kapag LGU ang required kumuha ng barangay clearance sa mga gusto mag-put up ng business, yan. Ito ang although madali lang naman kunin ng barangay clearance, no? Pero ito ang suggestion ko. Ang LGU, magandang target yan kapag ang kaibigan mo is dun sa loob is solid. Kumbaga, ang LGU, magandang target, depende yan sa relasyon. Okay? Nagigets nyo po ba? Kasi, kung mag-LGU kayo, tapos pupunta kayo dun, magpapadala kayo ng proposal, mag-aantay kayo ng feedback, tapos biglang nagbago yung nakaupo, magpapadala ka na naman ng proposal, 'di ba? Pag hindi napansin, magpapakilala ka, ganun, mabagal na proseso. However, kung ang LGU na yon, kuyari ang barangay captain o ang konsehal, kaibigan mo talaga, close mo talaga, doon magandang target ang LGU. Kasi doon mabilis ang proseso eh. Kasi kaibigan mo yun eh. 'Di ba? So ako, I don't really suggest going LGU kung mag-aano ka lang, yung parang pupunta ka lang doon tapos mag-aano ka ng proposal, yung normal na paraan. Kasi dito sa government natin medyo mabagal talaga. Trust me. However, kaya classmate mo, best friend mo, ganyan, yung yung LGU, yan, pwedeng-pwede yan, di ba? So, minsan nga kung kaibigan mo talaga yung nakaupo, yung sa LGU, hindi na kailangan ng proposal yan eh. Ang proposal niyan, gagawa sila ng proposal. Sila ang gagawa ng proposal, tapos ipa-file lang nila for formality. Ganun yung ginagawa nila dyan. Pero, yun nga depende talaga yan sa relasyon, guys. Okay? Nagigets po ba? Yan.
So, agree from Sir Ferdy. Naku, tumarget ng LGU, Sir Ferdy. Oh, Sir Chris, paano po case ni Carpenter? Pag nag-book si customer, wait lang sa kanila, di naman available yung materyales pa. Ang nangyayari, pagdating ng quote na muna si Carpenter sa materyales na gagamitin. Paano yung charge? Say, for example, fee ni Carpenter 600. Paano yun? Kawawa naman si Carpenter gumastos ng fare papunta kay customer at may possibility na di papagawa ni customer kasi di yung gagastusin sa materyales o kumuha ng iba si customer. Ang technique dyan, sir, pag karpentero ka, ang unang ililista mo, quotation service. Okay? Huwag kang maglilista ng gagawin ko yung bubong nyo. Ito yung value. Okay? Ang technique talaga dyan, quotation muna. Magkano yung quote? Magkano yung estimate? Magkano yung effort ng pag-estimate? Sabihin natin singil ni Carpenter 600. O pupunta siya doon, titignan niya, estimate niya. Okay, ito yung gagastusin. Ito yung kailangan na materyales. Ang tingin ko, ang magagastos niyo diyan is ganito. Okay, pak. O. Tapos ang serbisyo bayad 500. O, alis. O ngayon, alam na ni customer. Di ba? Ngayon, si customer, kung yari, kailangan ng materyales. Ang gagawin niyan, bibili yan. Di ba? Bibili, ready yung materyales, kukuha ng labor. Okay? Ngayon, ang ibubuk niya naman, labor. Ngayon, pwede rin, may karpintero kasi na merong materyales. Okay? Pag pumasok yung karpintero na may materyales, nilista niya yan, sagot ko materyales, ganyan. Pagdating doon, ilalagay lang sa extra charge yung materyales. Okay, nagigets po ba? Yan, napakasimple lang, di ba? Ano po kasi yan, Sir Chris ang problema kasi, no, sa service industry ngayon, no, kapag nag-estimate ka, ano yan, may chance na tatagain ka nung nag-e-estimate. Di ba? May chance na tatagain ganyan. Kaya, ang ginagawa natin para matanggal natin yung taga na yan, quotation muna. Ngayon, it's either si customer bumili o si karpintero. Di ba? Ngayon, kapag si karpintero ang bumili niyan, nakalagay yan sa app natin, at least binook ni customer, willing siya magbayad bago trabahuhin. Hindi yung paggawa na bulagaan, ito yung babayaran mo. Hindi siya ganun. 'Di ba? Yun yung problema kasi sa industriya . So, lalo na setup na required kumuha ng barangay clearance pag gustong mag-put up ng business. Yes, Sir Rolivic, sa mga brick and mortar business po yan, no? Kapag meron kang pwesto. No, Grace Arengo, sir, paano approach sa LGU? Landlord ng anak ko si Cap. Wow! Ayan. So, meron din kaming ganyan na, Ma'am Grace, na, sa Cavite naman, landlord niya yung, doon, yung konsehal, no? Ma'am yan, si Ma'am Chris, sir. Ay, ma'am pala, sorry po, Ma'am Chris. Sorry po, Ma'am Chris, no? Kasi, naalala ko kasi si Sir Chris na asawa ni Ma'am Chu, Ganyan din yung spelling ng Chris niya, so, anyway, ang landlord ng anak ko, Ma'am Grace, eto tanong, close ba kayo? Kasi kung landlord lang ang relasyon nyo, wala kayong pagsasamahan, wala kayong pagkakaibigan, ang sasabihin lang yan sa'yo, padala ka ng proposal, tapos tatagal yan. Okay? Yun yung gusto ko ipaintindi sa inyo . Ang LGU, pwede yan, pero ang proseso niyan, depende sa relasyon. Okay? Ang kadalasang nangyayari dyan, ma'am, gumagawa ng proposal, bibigay kay Cap. Ngayon, si Cap, kung kaibigan mo, mabilis lang yan. Mabilis usapan. Kinabukasan, may meeting na kaagad kayo. Di ba? Yung mga mentors nyo, kung saan grupo man yan, lahat yan naka-ready. May pang-proposal yan, no? So, from Sir Thomas, okay, sir. Yan. Ma'am Chris, yan. Sorry, Ma'am Chris, bale, next time. Akala ko, lalaki. So, ayun, guys. So, guys, magtanong pa kayo, no? May time pa tayo. We still have few minutes left for the training. Natapos na natin yung part 2 ng FAQ. The training is about you knowing the frequently asked questions and knowing how to answer them. 'Di ba? It's very important na marunong kang sumagot dahil
nandun yung yung para magtiwala sa at matutunan mo yung business, magtiwala sa yung client mo, no? From Ferdy Barcelona, catering services, pwede din ba? Sir, ang tanong ko, yung catering services niya ba kaya niyang instant? Di ba? Kasi may mga catering services na kapag binook, dun lang gagawa, tapos it will take days. Di ba? May mga catering services naman na meron na talaga silang ghost kitchen, naka-ready na kasi marami silang client. So, kaya nilang mag-instant. Yun ang tanong ko dyan eh. Di ba? Ngayon, ang catering service, kung yari, may schedule naman sa atin. Kung yari, next week, ibubuk. Di ba? At least, may time pa silang mag-ready. Ibig sabihin, wag i-manage nila yung schedule nila. Wag nilang tanggapin kapag below 3 days yung booking, below 2 days yung booking, at least 5 days. Di ba? For example, today is July 8. Ang tatanggapin nilang booking is for July 13 lang. Di ba? So, pwede naman. Ang tanong lang dyan, kaya ba nila? Di ba? Wala namang problema. Alam ko may pumasok ng catering service sa atin na instant kasi may ghost kitchen siya. Nagpapadala talaga siya ng mga pagkain sa mga building sa Makati, sa BGC, sa mga office doon. And then may catering service din siya. Ang nangyari, ang catering biglaan sinasampa na lang sa mga kalan, yung lalagyan, tapos nagsiset up, pagpunta doon, mesa, maganda, mat, may style yan, catering na. So, may ganun eh. Depende kung anong klaseng catering service. Anyway, guys, sa Tagaytay, sir, nakapag-submit ako ng letter of request for presentation. Mabilis na mag-reply. Tayo pinapapili ng date to present. I suppose, depende rin to. Yes, Sir Rolivic. Of course, merong mga okay naman talaga na Ayan, ang ganda pa ng sa inyo. Kayo pinapapili ng araw ng presentation, 'di ba, ng schedule. Napaka competent na LGU. I glad to know na meron pang ganitong proseso sa Pilipinas. Meron 'yan, meron magaganda. Of course, nakalimutan ko lang sabihin, thank you Sir Rolivic for reminding. Let's not factor it out. Merong mga matitinong LGU naman, no? Hindi naman lahat is mabagal and all, no? Sorry for that. So anyway, guys, so pakita ko lang rin yung isang video natin. This came from our kick-off party last January, no? So ito hindi siya commercial per se, pero part of the campaign din na maganda nakita mo din, then mapakita mo din sa mga clients mo so that they can see kung ano ba yung kultura sa loob ng company, ano ba yung si Apyor Servicio, at ano ba yung ginagawa nila, how do they do the business, and what does it looks like, what does the people there looks like, no? It's very important. It also tells a story. I suggest i-share nyo rin. Nasa page din natin yan, ganyan. Pakita ko lang muna dito. Direct play muna natin. Nandito tayo ngayon sa AYS Kick-Off Party for 2024. We are very excited for this event dahil i-explain natin, papaliwanag din natin kung ano yung mga maganda mangyayari sa atin ngayong 2024. We're looking to announce all of the iterations that we're gonna launch in 2024. And we are really excited to show the upcoming news and iterations that our tech is giving you neopreneurs this year. We're gonna enter the year aggressive. We're gonna expand on the most that we can reach here in the Philippines. Happy kami, nakasama namin kayo at isa kami sa pinaka-grateful, especially the management na pinili nyo kami ngayong araw na to para makasama namin kayong lahat. Alright, so ladies and gentlemen, welcome to the first AYS Kick-Off Party. In this kick-off party, our goal
is to take you into the past, into the present, and into the future. Magandang gabi po sa lahat. So hindi po ibig sabihin na kaya kami nandito ay isa kami sa pinakagwapo o pinakamaganda. Actually, Pero agree naman eh. ang isa po sa mga dahilan kung bakit po kami sumali dito sa AYS dahil nakita po namin ang oportunidad yung na magkaroon ng dagdag na kita at mapalawak ang aming serbisyo sa mas maraming tao. Ang may dagdag ko lang dito ng mga aking salita, mga huling habilin, pero hindi ako nagpapaalam. Naman masyado pa maaga. Okay. Yes. Nagre-react si Mrs. Ito yung hakbang na patungo sa maginhawang buhay. It's our goal, no, for the neopreneurs to know and understand what's going to happen in the future. It's our goal for the service providers to see the opportunity, what's waiting for them. It's our goal for the business people to see the business of Appior Servicio. How are we going to shake the tech industry here in the Philippines? Our company, Appior Servicio, we started in our backyard. That's how we humbly started. Itong ating head office located po dito sa Xavierville. Ang nakakatuwa po, dalawang floor. Courtesy of C Group. Ang Job Street, kumikita po sila ng 500 million pesos. Every month, namigitan natin yun, kasama man kayo. Ang importante, ating magkapatid po tayo. We got a lot in store for you guys. I hope you're ready because we are. Ayun, may sounds na ako, direct. Ayun, guys. So, yun yung kick-off video natin. It happened last January para sa mga hindi pa nakakaalam. Yan, at least nakita nyo yung video. Ganda, no? The world we're gonna make, di ba? So, nakakakilabot. And I really hope that on the next events ni company natin is that makapunta kayo. No? So, eto, basa tayo ng chat. Sana may video libraries tayo sa page. Direct, video libraries daw. Siguro album. Videos, album, tas ganun. Tingnan namin, Sir Ferdy, pwede, no? So, ano lang naman yan, organization lang naman, i-organize lang no? So, ayan. Although lahat naman nasa page, makikita nyo naman yun doon, no? So, let's see. From Line Rayo, downloadable ba sir yung mga ganong videos? Alam ko, downloadable naman. Wala namang problema. Di naman natin tinatago yan, no? Facebook downloader and all. Request lang po next topic how we can set up our marketing site and page. Actually, yan yung next training natin, no? Hopefully this week, tinatapos pa namin yung pyesa, no? And then ayusin namin PowerPoint. Kung may training ko to ng Wednesday, good. Kung hindi, probably next week. Pero of course, since our business malaki ang factor ng online, so we're really interested in training and teaching about online. Kasama na dyan setup ng page, calibrating ng boosting, digital presence, ano ba dapat yung pinopost mo, ano yung itsura ng page mo, ganyan and all, no? So sana may kick-off meeting 2.0. Ang tanong ko sa inyo,
since dito ginagawa yun, kung malalayo kayo, pupunta ba kayo? Kasi nung kick-off meeting na yan, if I remember, no, merong mga nag-eroplano pa para makapunta dito sa event na to, no? So, I'm not promising anything, no? Pero of course, meron yan, no? Di ko lang alam kung kailan, let's see. But of course, we are to campaign, no? Our brand, our presence, and we are to celebrate our upcoming victories, no? So hopefully magkita-kita tayo diyan kung kung kailan man 'yan, ganyan, tayin lang natin, no? May timing, may proper timing 'yan. Pero for now, that's the training, guys, and I hope marami kayong natutunan, no? I hope nag-enjoy din kayo with our topic and my bad jokes, no? So next training will be Wednesday. Tomorrow is our tech forum, no? So, you can invite your friends na gustong malaman about neopreneurship business, no? May isang guest lang ako asking what is the content of our website, naghahanap ng info about the company, the presentation, etc. Para daw sa website, ano na daw lahat na gustong malaman ng guest. Ganito kasi yan, Sir Ferdy, kapag lahat doon nilagay natin, baka wala nang mag-inquire sa inyo. Kaya, ideally, the full information will be from the Neopreneur. Ang website naman natin is just for introduction, no? That's part of our marketing strategy, no? So, ayun guys, thank you very much and kita-kits ulit next time. Direct flash muna natin yung yung training for Friday. Ayan. Tsaka yung promo pala natin. Yan, sige yan muna. No, guys, invite ko na rin kayo. This Friday, wala po tayong online training. Magiging face-to-face po tayo, training and workshop. Dito po sa building natin, no, sa AYS building. Paano pumunta dyan? Punta kayo ng Cubao, tanong nyo kung saan yung Katipunan. Dire-diretso, pag nabundol kayo, kanan, kaliwa, makikita nyo na yung AYS building, no? So, 7 p.m., kita-kits po tayo, guys. And, yung isa pang slide natin, direct. Yung sa pro, yan, no? May promo pa tayo, no? So, this will be the, July 8 na. Ayan, bukas na ang last day. Buy one builder and get 30 additional service provider slots. So, kapag nag-neopreneur ka, you get 30 slots, di ba? That's the kasama sa package. Meron kang 30. Pero now, on our promo, you can get additional 30 yan. Pwede mong ipakita yan sa mga friends mo, sa mga prospects mo and all na today or tomorrow is a good time to start neopreneurship business, no? So, ayun. Thank you very much, guys. And have a good night. Kita-kits ulit next time.